karon, dako na kay siyang impact sa ato ang kinabuhi. Amen? Balik ko na to. Don't give up. God is not done yet. Wala pa nahuman si Lord nimo. Amen? Amen ba? Amen. Wala pa nahuman si Lord. Verse na to, Galatians chapter 6 verse 9. Siyang ingon, let us not become weary. Yan. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Sa Bisaya pa, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat o maayo, kay kung magmadasigon kita, muabot ang panahon na makaani gayud kita sa bunga niini. Amen. Para pakisa si Lord. Okay. Many people are close to a breakthrough. Daghan na unta kayo mga tao nga duol lagi kaayo sa breakthrough sa iyahang kinabuhi. Yet tempted to give up. In this habit na unta kaayo ang breakthrough, duol na unta kaayo sa iyaha, diha pagid siya napintal nga muhulong na, nga mo give up na. That's why ang breakthrough wala niya na-receive sa iyahang life. Kaya nga naman, imbis close na kayo siya to the finish line, ni-give up man siya. Imbis isa na lang unta ka, step. Hallelujah. So what are the things in our life that we are tempted to give up? Giving up on prayer? Kapoy magkaayoy. Amen. Nana na lang dayon. Tulog na dayon. Ang mata sa buta, hindi Lord. Mao na lang po dayon. Diba? Or mostly, ni-give up na sa prayer. Di na jud mo ang po. Giving up on faith. Diba? Wala na nila kikinabuhi ilang pagto. Giving up on marriage. That's why daghan ang nagbulag. Giving up on ministry. That's why daghan ang alagad sa Ginoo pa nga backslide gyapon. Nangundang, namalit sa iyang karaang pagkinabuhi. And giving up on their purpose sa ilahang kinabuhi. So daghan kaayo mga tentasyon sa atong kinabuhi that there are times na makaingon ta give up na ko. Makaingon ta dili lang Lord kapoy naman. Apan unsang gingon sa Ginoo? Do not give up. I am not done with you yet. Wala pa nahuman si Lord nimo. Amen ba? Hindi mo dapat wala pa nahuman si Lord. Wala pa naman sila. Amen. The enemy's goal is not always to stop you from starting. Ang goal sa enemy, dili nga i-stop ka niya para sa imong pagsugod. Unsay dili mo, but to wear you out until you quit. Unsay ganun, kapuyon ka niya pag-ayo. Mao may trabaho sa enemy. Iya kang kapuyon pag-ayo, hantod nga mo surrender ka. Hallelujah. Mga exalting today's message, God's reminder us, don't give up because God is still working. Amen? Don't give up. God is still working. Nagpadayon paghihapon sa pagpamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. And now, we dive into 5 points nga atong dapat i-remember. Okay. Ikaw sa kilid yun. Iyon sa. Okay, so unsa ni nga 5 points? Thank you, Pastor. Okay, so balik ta, dire. Unsa ni nga 5 ka punto nga kinahanglan nato hinumduman? First, weariness is real, but quitting is optional. Hallelujah. Para pakita ko sa Lord. Diba? Tinuod man, nabubati, dyan ka kakapoy. Pero kung mo desisyon kang muundang, option na ni mo ison. Ikaw na kapunto, God's promise attached to persistence.
the proof that the end is worth it. Amen. Palakagin sa gaman si Lord. Kaya natin yung 5 ka punto, ato ning isa-isahon. Okay? Number 1, weariness is real but quitting is optional. Kung sa gingon sa Galatians chapter 6 verse 9a, the first sentence, let us not become weary. So meaning to say, ayaw, yun, pagbati o kakapoy. So, ayaw yung pilihan na mubati kag kakapoy. Naama na sila. Naama yun na. Kisa may wala ni kapoy sa tuwa na rin. Kitang tanan mubati o kakapoy. Kakapoy sa mga challenges sa kinabuhi. Kakapoy sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Nag-direct times na bisa kung saan na kung paningkamot. Kapoy din siya. Pero kung saan gingon sa word ni Lord, let us not become weary. No naman, what is weary? Kapoy. Feeling nga, too tired kaayo ka. Mauna siya pasabot sa weary. Diba? So tanan dyan tanong, mubati o kakapoy. But the Bible acknowledges that believers get tired. Yes. Bisa kita mga anak sa Ginoo, sumusunod ni Kristo, mubati dyan kakapoy. Ayan ba? Diba? Asa man magikan ang kakapoy, usahay delay. At ang mga gipangayo kay Lord, wala pa ni abot. Wala pa gitubag. Diba? Delay. Puya, uy. Kinangilan na ba doon ako? Dugay pa man kayo. Diba? Rejection. There are feelings ka namin kang gina-reject ka, or hindi ka welcome in one society. Diba? And repeated battles. Paulit-ulit na lang yun. Pero na lang, balik-balik na ba ni Lord ay? Wala na ba ni kahumanan? Hello? Mga igsoon kining tanan, God wants us not to allow weariness to turn into giving up. Di pa hinumduman ka sa Ginoo nga kanang imong kakapoy nga gibati karon dili na moabot sa punto nga mo-surrender na ka. Na ang kakapoy. Apan si Lord ang atong kapahulayan. Amen. Palakpakin ko sa siya. Hallelujah. Let's go to Isaiah chapter 40 verse 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Imagine, kasi naghatag na itong kusog. Si Lord. Ano mo yung naman nagkapoy? Di na ko, Lord, ano mo surrender mo ka? Na si Lord man ang atong kusog. Amen. O sayang ihatag sa mga weak. Power. Power yang ihatag. Power na para makapadayon para sa unahan ni Lord. Power to rise up and take a step forward to the Lord. Dili na to himong rason na ang kakapoy mo undang ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili rason na ang imong kakapoy imong unusan ang imong ginabuhi. Dili rason na ang kakapoy dili na ka gusto nga buhi. Because the word of God says, He is our strength. There are times na drain na din kayo, nga kapoy na din kayo, Lord. Pero si Lord wala nagkulang sa iyang pagpahinumdum sa ito. Amen ba? Di ba hinumduman ka na, Lord? Nga ang atong kusog nagikan sa iya, ha? Diba? Unya kung mabati tagkawig kaluya, ang iya gahong nga iyang gihatag sa atua to strengthen sa atua mga igsoon. Muna nga wala gitay rason nga mo surrender ta igsoon. Wala tay rason to giving up igsoon. But yet we have all the reason to walk forward. Amen? Amen na ta? Amen. Feeling tired does not mean you are defeated. Praise God. Palapagin na si Lord guys. Feeling tired does not mean you are defeated. Paborito kayo na koneksoon. Wala man na nagpasabot nga gikapoy ka pildiro na ka. Diba? Wala na nagpasabot nga gikapoy ka, wala na sa imuha ang tanan.
imagine na to mga igsoon. Naanak ang Lord tanan, naanak ang Jesus tanan, ang reason nga dili mo padayon dito sa cross sa Kalbaryo. Ang pain nga iyang gibati, ang betrayal nga iyang gibati, ang pag-BIPI nga iyang nasinati. Those are the reason nga dili na unta siya mo padayon. Diba? Isa pa, ginuo siya. Nga mag-antos na siya sa kasakit. Diba? Pero kung sa ginapakita ni Jesus dito, iyang gilantaw at doon na siya misyon na kinahanglan niya human. Amen ba? So, inana po tayo. So, ayaw, pag dili na siya pasabot ha, na kung kapoy ka, pildi na ka. No. Kung dili ang kakapoy ni mo, ebidensya na nga nitrabaho ka para sa Ginoo. Amen ba? Amen. Number 2, God's promises is attached to persistence. So what is persistence? Persistence means continuing to move forward despite difficulties, delays, or discouragement. It is the decision to not give up even when the journey is hard. So mauna ang persistence. Na bisag unsa ka lisod sa journey, imo gihapon gipili nga mo padayon ka. Amen ba? Tingnan mo tapad, padayon tayo son. Kuhin tayo mong tapad. Padayon tayo son. Ayun, Odia. Okay, in Galatians chapter 6 verse 9, for the proper time, we will reap the harvest. Amen ba? Kung itanong ka karong mais, ikaw ang nagtanong. Imo bang silingan ng harvest? Imo bang silingan? Ha? Kung tanong ka ang mais, ikaw man nagtanong. Ikaw pa dyan tag-iya sa farm. Karon, yabot ang time nga magpa-harvest na or harvest uno na. Isa may mo harvest. Ikaw o mo silingan? Ha? Ha? Ako. Okay. So, kung kita ang itanong, sa maong tanong, kita po Harvest. mo harvest. Sugot ka. Ikaw nagtanong. Nila yung magpulos. Okay, so here is the breakdown. Harvest does not come immediately after planting. So, mauli siya ang pasabot sa itong illustration, no? Here is the process. Kung magtanong ka, pag human, maghulat ka. Nga, mutubo siya. Pag tubo niya, muabot siya sa stage nga harvest-uno na siya, harvest na po ka. Meaning to say, so on, kinahanglan di ay ta na dunay persistence. Sayon maghulat dili. Yes. Kapoy magulat ni Son. Labi na kung nasa ito una-una. Mali ka siguruhan ba eh. Ako akani. Mulampos ka niyang itanong. Diba? Pero si Lord na-remind sa doa. Kinanglan batunan na to ang kinaya sa persistence. Kaya nga naman, muabot ang panahon, we will reap the harvest. Amen ba taana? Amen. Kusga parapak si Lord dear. Okay, so ako nga illustration, nagpakita ko siya nga there is a season of waiting. There is a season of planting. There is a season of harvesting. Amen? So muna karon pasabot ni Son nga kung sa imong kinabuhi, gikapoy na ka, ayaw focus diha. Ang focus sa Ginoo nga mo'y naghatag nimo kusog. Palakpakin na sa kusog si Lord. Next, God's timing is perfect. Amen? Perfect yun ang timing ni Lord. Even when it feels slow. Okay? Diba? Bisan sa imong paminaw, igsoon mo na, may tabo pa balik-hilig. Diba? Atong una-una that God's timing is perfect. Amen ba? Perfect ka si Lord igsoon. Amen? Amen ba ta? Okay.
In Habakkuk, chapter 2, verse 3, though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. So, unsay pasabot ana igsuon? Unsay pasabot ni Habakkuk? Bisan pa kuno dugay, bisan pa kuno feeling ni mo dugay kay siya mo abot, pero maabot jud siya. Nakuha na niyo ang punto? Bisan kuno dugay, ni mo pinaabot, pero moabot siya. Nakuha na to wala? Kinsa naman ang naiba ni nakasi natin na waiting season na rin. Kanang nag-wait na yun siya ba? Natubago na ni Lord iyang prayer. Or naapa siya gihulat na saad. Wow, saad. Naapa siya gihulat na saad. Kinsa man naka-experience na? Di ba tugay ka itong hulat? Okay, na lang para mas dali. Kinsa ang naghulat na bayaran sa iyang utang? Ha? Kinsa naghulat? Ano ba kapoy magulat dili? Kapoy may bayaran makakuha ni dili. Diba? Pero, lingon man siya mamubayad siya, therefore magulat kita. Tama? So inani po si Lord. Kisang tugdugay ang iyang mga saad maabot sa atua. Pero muabot yun ang iyang gisaad sa atua. Amen? Musugod kang sa dili, ang saad sa Ginoo nga eternal life, magsinati yun na nato. In His perfect timing. Amen? Ibalakpakin na sa si Lord. Okay, next. Kini ang tinuod. Delay is not denial. Kuha na to. God is preparing both of you and the blessings. So meaning to say, dili lang yung blessing ang i-prepare ni Lord na to, kundi even kita iya sa tanggi prepare. Amen? Amen ba? Kau ba na nasa upalit kang sakyanan, pero di ka kabalo mo drive. Diba? Pahit kang sakyanan, pero mo kay parkingan. Diba? Kuha ka na to. No? Diba? Nag-delay man to, di mo pagkabalong drive, pero makabalong na dyan ang drive. Diba? Inaanisan si Lord, so dahan kayo kong illustration, no? But the point is, delay is not denial. Kung na-delay man sila si Lord karon, kung na-delay man si Lord, wala na nagpasabot na wala na kaniya balik-baliha. Amen ba? Kung dili, o sa mo ni Lord, He is preparing both of you. Ikaw, ugang panalangin na iyang ihatag ni mo. Di ba tama rin pa yan, Rizal? Palapakis ako ng Lord. Okay, next. Number 3. Giving up cancels what waiting produces. So, sabi pasabot ani. In Galatians chapter 6 verse 9, see, so refocus ulit sa Galatians, no? If we do not give up. Napa ba mo? Amen. If we do not give up, usay pasabot. The harvest is conditional. Not because God is weak. O sa inyo na rin, but because faith requires endurance. Okay. Sorry. So, ano pasabot? Ang harvest conditional siya. Ano mo? Harvest ba di ka makikita no? Diba? Kaya may mga namin tanong mo silingan. Dari ko mga, diba? Dili mo na siya mawigson. Makaingon siya tama, harvest, conditional din siya. Kaya naman, before ka mo harvest, kinahalan mo ka mo tanong. Amen ba? Dili na nagpasabot na weak si Lord. Because si God, dili din siya mahitabo nga weak siya. He is strong. More than enough. Amen? Pero sige pasabot, kaya ang atong faith nag-requires of endurance. Lahutay, suon. Amen ba? Okay. Okay, thank you for waiting. Now, ang faith na to nag-requires of Endurance. Nabago niya?
Endurance. Lahutay so. Kaya nga itong pagpangalagad sa Ginoo, wala ka nagdula-dula. Amen? Wala ka nagdula-dula, Ison. Na mahimo na lang natong habit na ako. Simba lang ang Sunday, okay na. Uli, wala. Imo kinabuhi sa Sunday, yes, I am holy, kaya church ko. How about your Monday to Saturday? Ison, our faith requires endurance. Kinahanglan ang atong pagtuo, atong kuptan, atong puyan, o kinahanglan ta mo lahutan. Amen ba? Dili ta pwede ba yung nadig na ko? Wala mo kaya ningon si Lord na surrender na siya? Wala mo kaya ningon si Lord na dili na lang ko paliguro mo ginyo diya. Di ba wala ningon si Lord? O sa ningon ni Lord, I have loved you with an everlasting love. Di ba mo ningon ni Lord? Wala ni surrender si Lord. Kita pa ba mo surrender ka? He done everything for us. Himo niya ang tanan para sa atua. Kinsa man ta para mo surrender ta tungod lang kay gikapoy ta. Hello? Hello? Diba? Kinahanglan igsuon ang atong faith mula hutay gyud. Dili kay diri lang taman, Sunday lang taman. Throughout the week, months, years, kinahanglan ang atong faith naa. Amen? Amen. Now, next. Sa Hebrews chapter 10, verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He o sa itong madawat? Promise ni? Isa na mag-isaaran ka rin, niya gidawat na. Nadawat na nila ilang mga sagi mga saad ba eh? Okay. Kini ang tinuod. What God promised still belongs to you. You know, basahan daw. What God promised still belongs to you. Ha? Faithful. May kondisyon. Diba? Ang gisahan ni Lord sa imuha na. Pero, madawat di mo na to. Stay faithful. Stay faithful ka. Diba? Kung dunay dunay kondisyon. Ang akong gisahan sa imuha, madawat di mo na kung mula-utay ka. Diba? Magpapiling kasi mo pagkamatinudaanon. Diba? So, na si Lord. Dagan kayo siya gi-promise sa tuwa. Amen? Kabasa sa Bible, diba? Dagan kayo promise si Lord sa tuwa. Pero, na-promise niya, wala pa na ito nadawat. Why man? Tungkol kay wala nakita ni Lord that we are faithful. Amen ba? Diba? So, ginagili kita mo yun, anong wala pa ni Lord? Anong wala pa man ni nakita mo? Ano pa man ni ako nadawat? Instead, ask yourself, diba? Kung nahimo ba itang matinud-anon diha sa Ginoo igsoon? Amen ba? Amen ba? Okay. Number 4. God is still working even when you can't see it. Diba? Si Lord, nagpadayon niya po siya sa pagtrabaho. Bisan wala na ito nakita. Amen ba? O sa ingon sa John chapter 5 verse 17. My Father is always at His work at this very day. So meaning to say, o sa ebidensya ni Pastor Rabi nga, nalingon si Lord nga, working yapon siya to dron? The Word of God says in the Bible. Amen ba? Na ebidensya o? Nag-ingon si Lord, si Jesus, my Father is always at His work at this very day. Diba? Knowing Jesus, He is our Lord, our Savior, our King, our Healer, and He is our everything. Mamakat ba si Lord? Mamakat ba si Lord? Mas mamakat pa yung tapad kaysa Ginoo. Amen ba? Amen. Palapakit ko to si Lord. Diba? Kung ang buntag sa dili na mamakat ta, muna'y tinuod. Kasi wala na kapamakat din. Di po ko mapataas o nagpapamakak, di po ko. Diba? Let's just be honest in the sight of God, if so. Because God will never bless us if we will not be faithful. Dili tayo bless ni Lord, oy, kung dili tayo mapatinudanon. Diba? If you want blessing, then be faithful to the Lord.
Diba? Silence does not mean absence. Amen? While you wait, God is aligning people, changing hearts, strengthening your character. Amen ba? Makita ba ni mo nga naglihok si Lord sa imong kinabuhi? Makita ba ni mo? Naa ba siya gira physically? Iyang giduktok, giayo na ni mo mga kumi nga kasing-kasing niya. Nakita ni mo na? Wala, pero He is working into your character, into your life. Gipanday nga ni Lord, giayo na ni Lord, tanan nga mga guba, tanan nga hiwi, tanan nga bungkag diya. Even your character. Even ang imong kinaiya, ginaayo na ni Lord. Amen ba ta? Kaya kung wala pa na ayuhan ni Lord, imong kinaiya, siguro na sige para pamalikas ka ron. Diba? Siguro kung wala ayuhan ni Lord, ang imong batasan ka ron, na sige para pangliba. Kung wala ayuhan ni Lord, ang imong kinaiya ka ron, nagpabiling gihapon kang garbuso. Amen? Nagpabiling gihapon ka sa imong karaang pagkatao. But the real is, naa si Lord. He's working in your life. Amen ba? He gives you a new heart. He gives you a new character. Diba? Amen ba, Tana? Ipalapagin sa kusog si Lord. In Romans chapter 8, verse 20, kisa kami mula isa nila verse. And we know that in all things, God works for the good of those who Love Him. kusga naman. Love Him. Kusga kayo naman. Love Him. Okay. Klaro nila. Hinay malagi. Klaro nila. Hello. Klaro. All things work for good to those who love God. Nahigugma ba ka sa Ginoo, Son? Amen. Kaya kung wala ka nahigugma sa Ginoo, wala ka din karon. Palakpakin mo kang galingon, be. Woo! Thank you, Lord. Ina si Lord. Salamat, Lord. Diba? Yan. God is not finished. Wala pa nahuman si Lord. He's still writing your story. Wow, palakpakin si Lord, eh. Si Lord, yan ang author sa atong story sa kinabuhi. Dili, di ay kita. Palakpakin ako si Lord. Igsoon, dili kita ang author sa story sa atong kinabuhi. Who is our author? Kinsa? Si Lord Jesus. Siya ang author. Kung wala pa siya nahuman sa imuha, wala pa siya nahuman og sulat sa story sa imong kinabuhi. Imagine na si Lord nagsulat sa story sa imong kinabuhi. Naa ba siya dito? Naa ba siya dito? Makaingon ba si Lord? This person is living in my ways. Makana ba si Lord? Sa iyang pagsulat sa storya sa iyong kinabuhi, makaingon ba si Lord? Nga kini si Juana, na kinabuhi, kini siya pinaagi sa akong kabubuton sa iya. Bidaw? Ha? When God is the owner of our life story, apil ba siya? Apil dili? Ha? Uy, siyempre, apil si Lord, uy! Ha? Dili ninyo apilon si Lord? Apilon ni Son. If He is the author of the story of our life, apil siya. Isulat na ni Lord dito sa libro sa kinabuhi ang imong ngalan. Ha? O ka, masulat ba siya ito? Kini si Takulana, biglas nagwali yan pa
Ala, isa lagi ang gusto ato. Ha? Palagpakis ato siya, bish. Praise God, nakuha niya ang fine. Diba? If God is the owner of our life story, balik ko na sa nako, syempre included siya. Diba? Apel si Lord dito. Kaya niya mo anak, bala katulog ni sa simbahan, pero buutan kini. May nagpuon kini. Diba? Amen ba? Amen. Remember, wala pa nahuman si Lord. Diba? He is still writing your story. Okay, last. So, ikalima. Jesus is the proof that the end is worth it. Diba? Si Jesus ang proof na ang katapusan o ang pagpaabot nimo worth it kaayo. Amen? Gano'n man. Hebrews chapter 12 verse 11. For the joy set before him, he endured the cross. Basaha ang last bit. He endured the cross. Dungan. He endured the cross. Meaning, imagine ninyo sa diri pa si Jesus sa kalibutan. Imagine I want you to focus on this. Imagine, nakita nimo si Jesus. Gilatos, giluwaan, gilub-iluban, gibutang-butangan, gisakit, gibunalan, wala pa yung nagtubig, iuhaw na. O nagpasaan pa siya sa cross. Imagine na unsa nakasakit. Imagine na iso, kung unsa nakasakit. Kung ikaw to, kaya nimo? Hello? Kung ikaw to, kaya nimo? Dili! Pero sa gilibo ni Jesus, He endured the cross. Giagwanta niya ang kasakit. O niya karon mo ba lang nagkakapoy mo surrender na ka? Hello? Ang pain ni Jesus, imagine na unsa ka sakit. Samtang karon mo bati lang nagkakapoy, wala ko tagda ni pastor, wala ko tagda ni leader, wala ko lang tagda ni pastora, di ako musimba. Hello? Sakto ba na iso? Dili. Kay si Jesus ganyo, Ginoo siya. He is powerful. He gave us life. He created the universe. Pero gi-enjoy niya ang kasakit dito sa cross sa Kalbaryo. Siguro kung kita lang to, dauton lang ganita, di na ta. Kahakapoy ng kamura diha, oy. Butang-butangan lang tang istorya, surrender na ta. Diba? Lipakon lang ta, surrender na ta. Gikapoy lang ta, mayroon na niya, kapoy na kayo! Pero si Lord, wala siya nagreklamo, son! Diba? Jesus endured pain because He saw purpose beyond the suffering. Palakpakin si Lord! Anong giyagwan ka to ni Lord tanan kasakit? Kaya iyang nakita ang purpose. Taliwala sa kasakit. Kaya kung wala ko nakita mo, wala ka na luwas ka ron. Amen? Amen. Igsoon kung wala, nakita mo, pag-iantos ni Lord tanan kasakit, o kinsan nakita ang ilansang sa cross, siya, ikuha niya tanan na itong mga sala. Imagine kung kita ang ilansang sa cross. Kita kabot dito igsoon. Permiro pa lang, gingnan pa lang ta na ilansang ka sa cross, wala nitago na guro ta. Tama rin. Diba? Siguro pwede na akong tago ko tong sa itong mahibalaan na safe place. Diba? But He is Jesus, our beloved Lord and Savior. He saw the purpose beyond suffering. Meaning, ang imong pag-antos ka rin soon.
Duna na katapusan. It will be over soon. Just be faithful to the Lord. Amen. If Jesus had given up, salvation would not have come. Kasabta na to ni? Imagine, basaha ka ito. If Jesus, imagine, and that's the purpose na nakita ni Lord na kaliwala sa iyang pag-antos. There is salvation for His humanity. Amen? Palagpapin sa si Lord. Diba? Kung ni-give up si Jesus, hapit na kayo, hapit na ang Calvary. Diba? Kung ni-give up si Jesus ato dali, one step na lang, ni-give up siya, makabaton ka tagkaluwasan? Makabaton ka tagkaluwasan? Salvation would not have come. So let's give glory to our Lord. Because He is good. He endures all the pain. Unya kita karon. Sayo na kay sa to maingon nga din ako. Surrender na ko. Gikapoy na ko. Who are we? Diba? Kinsa man ang maingon? Dili na gid ko sila nasad. Diba? Ang matag usa sa ato adunay. Dunay purpose. Diba? Dunay espesyal na katuyuan si Lord nganong naa ka diri sa kalibutan. Dili man ta tawo-tawo diri. We have purpose nga gihatag sa Ginoo sa atin. And that purpose is to live in a righteous way that honors the Lord. Amen ba ta? Diba? Amen ba ta, anak? Palagpapin sa kusog si Lord din. Okay. If Jesus had given up, salvation would not have come. Wala unta ta diri karon. Diba? Kung imagine mo, what your life in the past. Diba? Unsa mo kinabuhi sa past? Kasi mo kinabuhi karon. Asa may mas lami? Ang sa unawang karon. Lami ang karon nga naa kay Jesus. Kung nasakitan ka, Lord, nasakitan ko, Lord, ayuha ko, Lord, giayo ka ni Jesus. Pero sa una nasakitan ka, kung ginaparo ko, naparo na sa din. Gilipa ko, alipa ka rin. Diba? Yan ta before, pero karon, we are new. Diba? Because ang salvation na naman sa atua. Your endurance is producing something greater than you can see. So dili pa na mao karon igsoon kanang imong mga nakita karon nga blessings diha di pa na mao. Napay gi-prepare gisaad si Lord ngayang ihatag nimo. Kinahanglan lang kita magpabiling nga faithful. Diba? Tinud-on jud nato si Lord. Amen. Amen. Okay. So if God brought you this far, He didn't bring you here to leave you. Kung gidala ka ni Lord, diba? If God brought you this far, di ba layo na gidalaan si Lord mo? Yung sitwasyon karon, you are serving the Lord, amen? Wala ka niya gidala diri para piyaan ka. Wala ka niya gidala ang isa ka sitwasyon para pasagdan ka. Amen? Wala ka na nga sitwasyon karon para mag-inusarat ka. Amen? Wala ka gidala ni Lord ana nga instances para mag-along ka, para biyaan ka, para talikdan ka. Kung dili, kung gidala mo ka ni Lord ana nga sitwasyon, lisod man na uhayahan, He is with you. Amen? Amen. He is with you. Ingay mo tapan, He is with you. You are not alone in this battle. Amen? Wala ka naging sara iso. Wala ka naging sara. Kauban na to si Lord. Kukta na to ang saad ngayang ihatag sa tua. Kay kala nga saad ato nang madawat if we remain faithful kay Lord. Do not give up. God is not done yet sa imong kinabuhi. Ayaw give up. Wala pa na human si
Diba? He's still writing your story. Amen? Amen. Uy! Okay. Manindog tayo, son. So let's put in our mind and in our heart let's put in our mind and in our heart that if God brought you this far, He didn't bring you here to leave you. Diba? Kung gibutang ka ni Lord karon ani nga sitwasyon, wala ka na gibutang ani nga sitwasyon kung iya niya kung di kambihaan. No. He will never leave you or nor forsake you. Ang saan sa Ginoo, He is with us till the end. Amen? Okay. Don't give up because God sees your tears. God hears your prayer. God honors faithfulness. And your struggle has to end. Tumabag ang poison. Kung unsa man ang naka-worry sa imuha karon, kung unsa man ang nakapagkapoy sa imuha karon, I just want you to close your eyes. Just close your eyes and feel the presence of the Lord. Na naging-istorya ka sa Ginoo. And every one of us feels tired. Yes, kapuyon ta sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. No usahay, modalid sa ato ay to giving up. But right now, this message mga igsoon is para ni sa ato those who are tired, those who feel forgotten, and those close to quitting. Lord, just declare it in your heart, just utter it in your mouth. I will not give up, Lord, because you are still working on me, and my harvest is coming. Father God, you see our pain, you see our tiredness, you see our situation, Lord, we're in. Father God, all these people, you know, I'm feeling to be your children and to be your daughter and your sons, God. Here they are, Lord. You see our heart, you see our mind. You see every details in us, God. Lord, we surrender it to you, Ginoo. Father God, you have all the reason, Ginoo, na hindi mo padayon sa cross sa Kalbaryo. Aba, Lord, tuwing nakita ni mo ang greater purpose, Father God, na kung ni-give up ka, Lord, salvation would have not come to us, Lord. Lord, we will not give up. Just tell it in your heart. Lord, I will not give up. Though I feel tired, you are my strength, Lord. Ikaw ang among kusog, Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw ang naghatag na mong gahom. Kusog aron mi makapadayon, Father God. Makaabot mi, Ginoo, makadaog mi sa race na among gisalbutan, race of faith, Lord. Na we will reach the finish line, Ginoo. Diin tuwa ka, Lord, naghulat na mo, Father God. And Lord Jesus, I pray, Father God, for these people, Lord, that you will strengthen our faith, Lord God. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos na naghahatag ng kaluwasan sa matag usa, Ginoo. Naghatag ng pagdasig sa matag usa, Lord. Mapapadayon mi, Ginoo, to serve you till eternity, Father God. And thank you so much, Lord. You see our tears. You see our pain, Ginoo. There are struggles in life, Lord. Upon Father God, ang breakthrough, Lord, ang blessings ay kong i-prepare para na mo, Ginoo. Amo ni madawat in your perfect timing, Lord. So, salamat, Amahan, na mas mo
Amen. So, dili na sad kita bahin sa atong tithes and offering. God loves a cheerful giver. Ang pagkatagtas ng Ginoo, saan lumikha ng mundo, nalipay sa kasing-kasing ko. Sunod sa iyang sugo, ang pagkatagtas ng Ginoo, magamay manood ako, nalipay sa kasing-kasing ko. Alam para sa tento, turuan mo ang saan mo, at sarahin mo ang rihan pa ng langit ilo-ilo. Kung di mo mamulangan ang pusong pinahanglan, kung mo panalitan, kung di panalitan mo, tawag mo. Turuan mo ang saan mo, sarahin mo ang rihan pa ng langit ilo-ilo. Ang unahon ko. Ang gihanyo si Kuya Benji para sa prayer sa tithes and offering. So ako pasalamatan no ang unang Ginoo. So atong iliyan sa pangabot aron sa pagpasalamat nato kaniya. Lord God, Father, ang iyang kami mong mga anak, Lord, nagpasalamat nining grasya nga among ginahatag karon. Lord, dawat kini Lord isip nga dunay purpose nga na kanimo. Lord, tagay kami sa pilo-pilo ng mga blessings aron kami Lord makahutay sa pag-alagad ibabaw nining kalibutan. Lord, sa mga kapasayloan sa sala, Lord, ikaw Lord, pagkapasaylo ka na mo. Sanit Lord, ikaw gugma, o kami Lord, ay gugma ka na kami mo. Kining tanan Lord, kung kinikito kayo kung anak kanimo. In Jesus' name, Amen. Nag-miss ba tanan? Amen. Ginoo. Okay, first series pala na ha, si Pastor Alin. At sa kita nato ang mission sa Ginoo nga walay mo give up. No, walay mo give up. Hindi yung kapulinte. Pag mo give up ka. Kinahalan o persistence no, para mo abot yun. Nga mula hutay, mo abot sa daugan. So, ang next speaker na to, sa sunod, ang namandam na. Kaya series naman na itong gagad yun. No, so, palagpagan ang talan natin ini. O, lingis na mo sa likod, lingis sa likod. Surprise! So, dahil sila, kaysa ulit. Okay,
Sunday isang kabok. Isa rin ito nga, sa artist ito nga tanan. No, ano wala si Mrs. kaya tuwa sa Manila, dati masay mama. Medyo na ay mga trials sa kinabuhi, but perseverance mo na topic. Labo tayo yun lang. So, ano ito nga tanan? Ato sa ipanhin din ang birthday girl ko. Tanan nga nag-birthday December. Kaya wala na lang panhin. December o karon nagatupod. Nga special na yun. Si Siren. December. Wala na? Okay, mag-pray ka. Ate Elias, lumagamot. Lord Jesus, mo itagiya sa langit o sa yuta o sa mong kinabuhi. Kaya ikaw man ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi, kayo sa mahal. Salamat sa imong pagpadala sa balang Espiritu nga ni kanamo. Kung mawali karon ang mong ikabalos, salamat sa kinabuhi nga imong gihatag. Namiabot sila sa ilang mga birthday, and we pray, Lord God, nga more birthdays to come, more blessing to come sa tanan nila Ginoo. Mag-iingon diha, as for me and my house, we will serve the Lord. We believe Jesus Christ, you will be saved and your household. Sa niya, Lord, ang mga anak nimo na nagpasalamat sa ilang mga birthday nga tawhan. Nahimuha sila Ginoo nga mahimong kahayag ngadto sa uban, mahimong asin ngadto sa uban, nga sila Ginoo nga mahimong usab nga budilo ngadto sa uban, nga makita si Jesus sa matag usa sa ilang kinabuhi, uban sa ilang mga mahal sa kinabuhi, nga maugid si Jesus sa pinaka-center ni ining tanan. Salamat God the Father, God the Son Jesus, God the Holy Spirit. Kabirin sila Ginoo sa imong amili nga dugo. Kabantayin sila Ginoo sa imong mga angels warrior. Nga tanan nga naa sa ilaha, among pasalamatan kay kanaigan man sa imuha. Thank you rin tanan in Jesus' name. Amen and amen. Parang pagkano. Okay. Announcement. Ang announcement nato ay salamat sa December kay Natay Litson. Natay bugas nga nahatag. Natay mga gift nga na-distribute. O naka-feeding po sa mga bata dito sa Pag-asa. No, so naay kahimuan kung magtinabangnay. Kung magtambayungay, naaging resulta. So kayo na ito ng butangan ugalan na sakto kay malag na si Piman just hunting nga bas. Christmas party. Ato lang ubanan sa paghatag, dili ba na magugusa katong God love sa cheerful giver man ato Pagbubutang sa dinha, kaya nakahit man tag 17,000 itong yagi. Kung magkanulay ta, kung makaputag mga 20 to 30,000, masigduha kung mitsun. No? So, ato lang kung naatay heart kay, di ba natin ni malikayan nga, budagsan mo ditali. So, wala ko i-announce taan nga basin mo abot nga na ay simba diri hapon. Na may morning, di ba? Basin na nabot tayo alas 4.
na panimbahon. No, wala itong i-pray sa Ginoo. Kay grabe ko kayo ang pagpumuhat sa Ginoo karon. Wala, kinahanglan ako ang inyong heart na naagid ang pagtabang sa ministry. No, katong gitawag diyan na perseverance, na hutay, faithful gid ta kung asa ta gibutan sa Ginoo. Kaya kita naman po yung hatag og report sa Ginoo. So kinahanglan magtambayungay, magdinasigay, basta ang Domingo igahit yun na para sa Ginoo. Kaya walay kalipay sa Ginoo nga iyang mga anak magdayig, magsimba o magpasalamat. Okay, manito ka tanan. Kaya na po yung birthday at ang buwan, joke lang. Mag-closing prayer na ta. Hello, Lindog! Sige, pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga successful ang service Ginoo nga ikaw gyud na himaya, na lipay, na himuot sa matag usa ka namo. Lord, we believe in your name Jesus na dunay mga healing nga napangitabo Lord sa dihang kami nag-worship kanimo. Adunay na nalimog Ginoo nga mga worries, mga doubts sa imong pulong nga hain ka sa duhay sulab Ginoo. Amo ginandawaton nga usahay masakitan mi Lord kay imo maming pinangga. Imo may mga anak na gyud ang pagbadlong. Usa Lord dawaton ginamo ang pulong na imong gihatag kanamo para mahimo kaming worthy o ma-harvest namo Ginoo ang imong ginatanom nga gihatag para kanamo mao ang eternal life Ginoo. Sa salamat sa imong pagpangga sa matag usa kanamo. Bisan pa man sa mga kauban na wala pa din Ginoo. We believe Lord na imo silang pukawon, imong ikapon o imong tagbuon ang ilang mga panginahanglan. O Lord, kung na sila mga desires, sa ilang kasing-kasing, sa ilang kinabuhi, tagbua Ginoo ang ilang panginahanglanan sa matag adlaw na sila Ginoo nga nagpanagsikay-sikay nining kalibutan na. O sa Lord, ubani kami sa among pagbulag-bulag na naagid kanunay ang imong proteksyon, na kanunay imong mga angels warrior nga mag-uban ka namo o imong kaming taghunan sa imong hamili nga dugo mawalay magkulang ka namo nga amo gyud ang gunon nga Ginoo nga among magbalantay, Ginoo nga among pigpanalipod. Himuha Lord God nga mahimo kami faithful iyang kanimo Ginoo kung asa minimo gibutang nga sa pag-abot sa panahon moingon ikaw, well done, my good and faithful servant. Thank you rin itanan, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.